Hi, hello, good morning. Good morning muli kajenti, kapobre. Nandito naman ang inyong pobreng manggagawa ng Barangay General T. De Leon, si Ebenezer Ibanez, mga kapobre. Ang location ko naman ngayon mga kajenti, kanina doon ako sa Mercedes sa kabilang grupo. Ngayon naman nandito naman ako sa pangalawang grupo dito sa Francisco Compound mga kapobre, dahil sa malaking puno nito na pinapatrim mga kapobre. Ganun pa rin ang ginagawa nitong trimming boys. Si George Arojado nandoon sa pinakamataas, buwis buhay na naman mga kapobre. Yun si George Arojado. Umakyat din si Luis, pero dito lang siya sa mababa. Ayan, nag-abot ng lubid doon kay George Arojado mga kapobre. Pag ganitong sitwasyon mga kapobre, buhis buhay naman yung taga-akyat ng puno. At ang puno na ito mga kajente, lahat ng mga taong ito sigurado hindi makaliligtas sa kagat ng hantik, yung langgam na hantik. Excuse me. Ang langgam na hantik, ang sakit mga gat mga kapobre, kasi sa dami ng antik ang punong ito mga kapobre. Ito kitang kita, parang nagkaisa o nabuo ang grupo na to mga kajinte ng trimming boys. Parang kumpleto sila mga kajinte sa araw na ito. Nandito ang team leader, si Rado Pascual. Nandito si Jerry Ortega. Nandito din si Paular, si Virgilio Lang Gomez, si Luis Caritas, si Rinaldo Galino, at saka si George Arojado nga nandun sa taas mga kapobre. Ako ang kanilang driver mga kajente, mang grupo mga kajente. Ito pa ano lang ako sa dalawang grupo ito, magkabila kung anong kailangan doon sa kabila. Pupunta ako maghatid o kukuha ng mga materyales katulad ng pagkarga ng simento, buhangin o kung ano mang kailanganin nilang gagamitin doon sa ginagawa ng nagkakanal mga kapobre. Kaya mga kapobre, nandito si Ben. Ang dami langgam kasi dito mga kapobre, kaya kinakagat kami ng langgam dito. Ito si Ben, ang pobreng kami nito. Nabawasan na ito ng sanga noong nakaraang linggo nga nandito kami, kasi marami ng puno na napabagsak namin dito mga kapobre sa grupo ni Ran. Tapos may dito mga kajinti, ito nung kubo-kubong ito. Ayan, napakaganda nga ang kanyang katayuan dito, maliban sa siya ay nasa ilalim ng punong mangga ito. Itong malaking punong mangga ito, nandito sa ilalim itong bamboo house, yung bahay na gawa sa kawayan, ang ano lang niya, ang bubong lang niya yero, pero hindi pa rin mainit kasi nasa ilalim ng puno mga kapobre, magandang pahingaan ito sa gabi. Maganda sigurong tulugan ito mga kajente. Pagamat may nakikita akong mga gamit, pero wala akong nakitang tao sa grupo sa bahay na ito mga kajente, pero may mga gamit ako nakikita.
So ibig sabihin baka may pasok sa trabaho, sa hapon na umuwi mga kapobre. Ang compound ito na aming location ay dito ito sa Francisco compound dito sa Hermohina Street mga kapobre, dito sa Old Santulan, Malapit mga kapobre. Kung nakita niyo yung mga puno na yan, may mga puno din kaming tinitrim dyan mga kapobre. Karamihan sa aming naputol dyan yung mga niyog nga patay mga kapobre. Siyam yata na niyog yung aming na ano dyan napatumba. Yung mga puno nga wala ng buhay, patay na mga kapobre. Kasi gagawin na yatang ano itong area na to, hindi ko lang masabi kung anong gagawin. Laki ng bakanting lupa ito mga ka-GNT dito sa Francisco compound. Mula dito sa kalye dito sa Old Santulan, tagos ito dun sa kabila ng Hermohina, doon sa kabila mga kapobre. Yung sa likod ng mga puno na yan, nandoon yung kalye mga ka-GNT na paglabas mo dyan, pag dito ka dumaan, makikita mo yung Hermohina Street papunta na doon sa Egmedio Street, corner Santulan. Yan mga ka-GNT ang nirequest ng may-ari na pagkasunduan sa Homeowners Association dito na ipatrim ang mga malalaki o mga bantayog na puno na ito, kasi gagamitin na ang bakanting lote ito mga kapobre. Yan lang mga kapobre. Muli ito si Ben Ebenezer Ibanez. Lagi lang tayong manalig, magpasalamat sa ating dakilang manlilika, ang ating Ama nga na sa langit. We love you all. Thank you so much at God bless sa ating lahat mga kapobre. Bye-bye!